Magandang araw! Welcome muli sa ating channel na kung saan ibinabahagi ko ang aking kaalaman sa batas at kalusugan. Dito lang yan sa Law and Health in Filipino. Sa isang maliit na bayan sa Texas, isang bata ang nawala. Walang sigaw, walang saksi. Walang malinaw na palatandaan kung saan siya dinala. Ang pangalan niya, ang pangalan ng biktima, ay si Athena Strand. At sa loob lamang ng ilang araw, ang pagkawala niya ay magiging isa sa pinakamabigat na kaso sa isang tahimik na komunidad. Si Athena Strand ay isang 7 taong gulang. Ayon sa kanyang pamilya, siya ay isang batang masayahin, palabiro, at malapit sa kanyang ama at stepmother. Nakatira siya sa Wise County, Texas sa USA. Isang rural na lugar kung saan normal ang malawak na bakuran at malalayong kapitbahay. Siya ay nag-aaral sa elementarya tulad ng ibang bata. Umuuwi, naglalaro, at abala sa simpleng mundo ng pagkabata. Walang anumang indikasyon na siya ay nasa panganib. Si Athena ay nakatira kasama ang kanyang ama at stepmother. Isang ordinaryong pamilya sa isang tahimik na lugar. Ayon sa ulat, ang araw ng pagkawala niya ay nagsimula bilang normal na uwian mula sa paaralan, nasa bahay at gumagawa ng pangkaraniwang gawain. Hanggang sa isang sandali, nagbago ang lahat. Ang sospek, ang pangalan ay Tanner Horner, isang FedEx delivery driver, 31 years old. Ayon sa mga ulat, siya ay walang kilalang violent criminal history. Empleyado na dumadaan sa parehong ruta. Bahagi ng normal na serbisyo sa komunidad. Walang kakaiba sa panlabas na imahe niya. Ngunit sa loob ng normalidad na iyon, isang hindi inaasahang karahasan ang magaganap. Ang lugar kung saan nangyari ang insidente ay mahalaga. Ang Wise County ay malawak at rural. Mababa ang population density. Maraming bahay ang malayo sa isa't isa at umaasa sa delivery services tulad ng FedEx. Sa ganitong kapaligiran, ang mga delivery drivers ay hindi estranghero, kundi bahagi ng normal na buhay. At dito, nagkaroon ng pagkakataon si Horner na makalapit kay Athena. November 30, 2022, dumating si Horner sa bahay ni Athena upang maghatid ng package. Ayon sa investigasyon, may nangyaring insidente habang nasa labas siya ng bahay. Hindi ito agad malinaw sa publiko, pero pagkatapos ng ilang minuto, nawala si Athena. Sa halip na i-report ang insidente, pinili ni Horner na dalhin si Athena sa kanyang delivery truck. Ayon sa kanyang pahayag, sinubukan niyang ayusin ang sitwasyon sa sarili niyang paraan. Ngunit, habang lumilipas ang oras, ang sitwasyon ay lumala. May lumabas na audio recording mula sa loob ng sasakyan. Isang boses, isang banta, at isang batang takot na takot. Ayon sa prosecutors, si Athena ay namatay sa loob ng sasakyan matapos ang marahas na insidente. May ebidensya ng struggle. Pagkatapos nito,
iniwan ang kanyang katawan sa isang liblib na lugar sa Wise County area, malayo sa bahay at kalsada. Natagpuan ang kanyang katawan makalipas ang ilang araw. Sa investigasyon, nakalap ang DNA evidence. May mga ebidensyang nagpakita ng physical struggle at naging susi ang confession ni Horner. Sa korte, pinakinggan ng jury ang audio recording. Sobrang bigat nito na hindi ipinakita sa publiko. Maging ang media ay napilitang ihinto ang live coverage. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Horner na may alter ego siya na tinatawag na Zero, isang katauhan na umano'y responsable sa krimen. Lumabas din ang usapin ng mental health concerns, possible delusional thinking at emotional breakdown under fear. Ngunit sa legal perspective, hindi nito binabago ang bigat na ginawa ni Horner. Si Tanner Horner ay umamin sa krimen at ngayon ang korte ay humaharap sa pinakamabigat na desisyon: habang buhay na pagkakakulong o parusang kamatayan. Si Athena Strand ay hindi lamang isang kaso. Isa siyang bata na dapat sana ay nasa paaralan pa rin at naglalaro. Ngunit sa isang ordinaryong araw, isang ordinaryong tao ang gumawa ng hindi na maibabalik. At sa isang tahimik na bayan, ang katahimikan ay hindi na kailanman pareho. Ang pangunahing batas na nagde-define ng crimes at penalties sa Texas ay tinatawag na Texas Penal Code. Sa kasong murder, covered ito under Section 19.02. Kasama na rito ang capital punishment sa Section 19.02. Mas mabigat ang parusa, maaaring life imprisonment or death penalty. Sa Texas, napakabigat ng parusa kapag ang biktima ay bata, lalo na kung may abduction or kidnapping at sexual assault. Saklaw ito ng Texas Penal Code. Kapag ang bata ay kinidnap o kinuha o itinago laban sa kalooban at may intent na saktan, abusuhin o gamitin sa sexual purposes, ang parusa, first-degree felony, 5 to 99 years or life imprisonment at multa hanggang $10,000. At ang parusa naman ng sexual assault ng bata sa Texas ay saklaw ng Section 22.021 na aggravated sexual assault of a child. Ito ang karaniwang charge kapag ang bata, ang biktima, ay below 14 years old o may puwersa at pananakot. Ang parusa ay first-degree felony, 5 to 99 years or life imprisonment at multa hanggang $10,000. Kapag pinagsama ang kidnapping at sexual assault, maaaring multiple charges, hindi iisa lamang. Pwedeng ipataw ang parusa ng sunod-sunod. Ang resulta ay posibleng life imprisonment o habang buhay sa kulungan. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang kasong murder. Dahil ayon sa Section 19.02, ang capital murder ay mas mabigat at maaaring life imprisonment or death penalty. Maraming salamat sa pakikinig at magkikita-kita muli tayo dito lang sa inyong tahanan na Law and Health in Filipino.